51. Magandang umaga. Good morning, June. April na. April na nga pala. Oo, diba nagpalit na tayo ng bagong buwan ngayon? Talagang Officially summer. napakabilis ng starts panahon. now. Parang sandali lang lilipas ang tag-init. Oo. At ito na naman tayo sa panibagong yugto ng ating Pero sabi nga buhay. nila kanina, medyo malakas yung hangin, di ba? Parang hindi Ay, nung naman Sabado init. Sobrang init ba? Hindi. Parang bagyo. Ay, oo. May Dahil video nga umuulan. ako eh. Ang lakas eh. Sa amin naman, Dito sa Quezon City oo, sa Quezon City. Sa amin naman, medyo parang malakas-lakas yung ulan, pero tumigil din naman agad. Siguro mga 10 minutes lang naman yun. Pero Oo, 10 malakas. minutes, oo. Malakas talaga. Tama. Magandang umaga po mga sambahay. Araw po ng Lunes at 3 ng Abril 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman, si Rina Bellimor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Dalawang lalaki na naaksidente sa motorsiklo sa Bacolod at Davao City. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Government and National Democratic Front peace panels muling nagharap para sa ika-4 na round ng formal peace talks. Pangulong Rodrigo Duterte muling binigyang diin ang 4 na kondisyon hinggil sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan. Libu-libong taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte nagtipon sa Quirino Grandstand. Pagpapaalis kay Vice President Leni Robredo sa pwesto, kabilang sa ipinanawagan. Pagpapalit ng pangalan ng Benham Rice sa Philippine Rice, pinag-aaralan na ng pamahalaan. Presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ng ilang kumpanya ng langis bumaba. Presyo naman ng produktong petrolyo inasahang tataas ngayong linggo. At isang ginang sa Romblon, pinagkalooban ng pangkabuhayan showcase ng UNTV at Partners in Public Service. Bago po ang detalye ng ating mga balita, alamin muna natin ang mga pangyayari sa mga nakalipas na araw sa ating Weekend News Rewind. 12 kabilang na ang 2 menor de edad ang ilang araw nang nawawala sa karagatang sakop ng Cavite. Ayon kay Aling Helen, 18 ng Marso nang umalis ang kaniyang asawa na si Mang Ramon kasama ang 11 pa sakay ng isang motorized bangka. May nakapagsabi naman na isa sa mga kaanak ng mga nawawala na natagpuan na umano ang bangka ni Mang Ramon. Sa may Cabra na daw po, malapit sa may West Philippine Sea na po. Sabi po nung mangingisda na taga-Wawa, putol daw po yung datig nakataob. Lumapit na ang mga ito sa Philippine Coast Guard upang tulungan silang maghanap. Patuloy na tinutugis ng militar ang mga miyembro ng komunistang grupong New People's Army sa Northern Samar. Ito ay matapos atakihin umano ng mga ito ang 2 army detachment sa Barangay 1A sa bayan ng Mutyong at Barangay Geparayan sa Silvino Lobos noong March 29. 4 na sibilyan ang sugatan sa insidente. Ninakaw din umano ng grupo ang ilang armas at gamit sa komunikasyon. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa Barangay Bagong Pook, Lipa City alas 9 ng umaga noong Sabado. Kinilala ang biktima na si Arnel Reyes na ayon sa mga otoridad ay may warrant of arrest dahil sa kasong murder. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Lipa PNP, naglalakad ang biktima ng pagbabarili ng 2 sospek na agad tumakas sakay ng SUV na walang plaka. Samantala, nadamay naman sa krimen ang isang 19 anyos na lalaki na tinamaan ng ligaw na bala sa hita. Balita naman sa labas ng bansa, sinunog ng mga rallyista ang isang gusali ng Kongreso sa bansang Paraguay. Ito ay matapos na ipasa ng mga senador ang isang batas upang muling makatakbo sa susunod na halalan ang kasalukuyang Pangulo na si President Horacio Cartes. Ayon sa mga rallyista, iligal ang ginawang botohan dahil isinagawa ito sa isang closed-door special session sa halip na sa plenaryo. Una nang ipinagbawal ang re-election sa bansa matapos itong maisailalim sa diktadorya noong 1989. Planong ipasara ng alkalde ng New York City ang pangunahing kulungan sa lungsod, ang Rikers Island Jail Complex. Tinatayang tatagal ng 10 taon ang proseso at nangangailangan ng mahigit 10 milyong dolyar na pondo. Magtatayo naman ng maliliit na kulungan sa iba't ibang lugar sa syudad na paglalagyan ng mga bilanggo. Nag-ugat ang plano sa mga ulat na pang-aabuso sa mga preso.
UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking na aksidente habang nagmomotorsiklo sa Bacolod City. Ito ang aton balita ni Lalaine Moreno. May malaking sugat sa ulo at duguan ang madatna ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking biktima ng motorcycle accident sa Circumferential Road, Barangay Taculing, Bacolod City noong Sabado ng madaling araw. Ang biktima ay kinilalang si Arnold Mendoza, 36 anyos. Ayon sa investigasyon ng Bacolod Police, pauwi na sana si Mendoza nang bigla na lang mawala ng kontrol sa motorsiklo nito at mabangga sa isang puno ng niyog na nakatayo sa gilid ng kalsada. Dahil sa lakas ng pagkakabangga ay wasak na wasak ang motorsiklo ng biktima. Matapos na malapatan ng Pangunang Lunas ay kaagad na dinala ng UNTV News and Rescue Team ang biktima sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Mula sa Bacolod City, ako si Lalaine Moreno, humahataw sa balita. Nagsimula na ang 4th round ng formal peace talks sa the Netherlands kahapon. Muli namang binigyan diin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 4 na kondisyon para sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Kaharap ang mga kinatawan ng Peace Panel ng Pamahalaan at National Democratic Front upang ipagpatuloy ang negosasyon sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Dalawang issue ang sisikaping tapusin at pagkasunduan ng dalawang panig kung papaano mareresolba ang ugat ng kahirapan sa bansa at ang pagkakaroon ng pangmatagalang tigil putukan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at New People's Army. Kahapon, binigyang diin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 4 na kondisyon na nararapat pagkasunduan hinggil sa usapang pangkapayapaan. One is that there will be a document released in writing establishing the parameters of the peace talks. Kailangan ng ceasefire at signed in a piece of document with the participation of the Norway government. Second, there must be no extortion or revolutionary tactics. Third is that they cannot claim any piece of territory or real estate in the Republic of the Philippines. At saka yung palagi ko nakakalimutan, release all prisoners, either police, military, or civilians, or government employees. Pag wala yan peace talks. Kinumpirma naman ng Pangulo na nakausap nito sa telepono ang Government Peace Panel na ngayon ay nasa the Netherlands para sa pagpapatuloy ng peace negotiations. Sabi sila Gordon, sabi nila, pwede ba ito? Sabi ko, ayaw ko yan. Sabi, ito, Mayor, pwede ba? Sabi ko, that's not acceptable to me. Sabi ito na, sabi ko, and my objections are contained in the 4 conditionalities that I said. Ang 4th round ng formal peace talks ay inaasahang tatagal hanggang sa April 6. Ang Norwegian government naman ang nagsisilbing tagapamagitan nito. Mula sa Quezon City, Rosalie Cos, humahataw sa balita. Hindi na itinuloy ng Communist Party of the Philippines ang pagdedeklara ng interim ceasefire kasunod ng pasya ng pamahalaan na hindi magdeklara ng unilateral ceasefire. Ayon kay FP Chief of Staff General Eduardo Año, bukas sila sa pagkakaroon ng tigil putukan ngunit dapat ito ay sa ilalim ng bilateral ceasefire agreement alinsunod sa nais ni Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto natin mangyari, magkaroon ng joint ceasefire na mayroong conditions and parameters na susundin ng bawat panig. Mahirap yung unilateral ceasefire na walang rules, especially if they will continue extorting money, burning equipment, and putting the lives of innocent people in danger. We cannot allow that to happen. Nananatili namang nakaalerto ang pwersa ng NPA at militar dahil sa mga banta umano ng pag-atake ng isa't isa. Batay sa tala ng AFP, mula 4 ng Pebrero hanggang Marso, umakyat sa 104 ang insidente ng panununog
ng NPA upang makapangikil. Nanawagan naman si General Anyo sa mga mamamayan na agad ipagbigay alam sa mga law enforcers kung may anumang katulad na banta sa kanilang pamayanan upang agad makarespondi ang mga tauhan ng militar at pulisya. Mahigit 4,000 taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naisa sa Palit Bisa Rally na isinagawa sa Maynila kahapon. Ito ang hataw na balita ni Asher Cadapan Jr. Tumagal ng halos 8 oras ang kilos protesta sa Quirino Grandstand sa Maynila ng libo-libong taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Pinangunahan ito ng mga kilalang personalidad na sumusuporta sa Pangulo gaya ng vlogger at MTRCB board member na si Mocha Uson at singer na si Jimmy Bondoc. Dala ang mga banner na may nakasulat na Stop Shaming Duterte. Panawagan ng mga ito ang pag-alis sa pwesto kay Vice President Leni Robredo. Gayon din ang pagsusulong ng federal form of government. Nag-ugat po ito dahil sa yung inilabas na video ni Leni Robredo na ipinadala sa UN kung saan siya ay nagpalaganap ng fake news, ng kasinungalingan at paninira sa ating bayan at sa ating Pangulo. Kailangan talaga sa atin kasi may iron fist. Yung talagang buo yung kumbaga kahit na anong batikos ang gawin sa kanya, ipaglalaban niya talaga na no to corruption, no to drugs at no to criminality. Luneta is kilometer zero. Dito nagsisimula lahat ng sukatan. Sana ngayong gabi magsimula din yung tamang sukatan natin sa gobyerno na hindi na lang lahat ng masama tinitingnan natin at binabali-baliktad pa natin yung mga numero. Una nang sinabi ng Pangulong Duterte na hindi dapat na isulang ang pagpapaalis sa pwesto kay Vice President Robredo. Ngunit sa kabila nito, ilang kalyado pa rin ito ang nagsusulong ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo tulad ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Mula sa Maynila, ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Foreign Affairs at ang opisina ni Executive Secretary Salvador Medialdea na pag-aralan ang posibilidad ng pagpapalit ng pangalan ng Benham Rice sa Philippine Rice. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, layo nitong bigyang diin ang karapatan sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa naturang lugar. Dagdag pa ni Abella, isang mosyon na rin ang naisumiti upang magkaroon ng legal at logistic study hinggil sa atas ng Pangulo. Una lang napaulat ang pagpasok sa Benham Rice ng mga Chinese survey ships noong nakalipas na taon. Nagtagisan ng lakas sa hatakan ng lubid ang mga dating bumabatak na ilegal na droga sa Marulas, Valenzuela. Bahagi ito ng kanilang reformation program para sa mga sumuko sa Oplan Tokhang. Ito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Kakaibang gimmick ang naisip ng mga opisyal ng Barangay Marula sa Valenzuela para sa mga dating drug addict. Ang mga dating bumabatak ng ilegal na droga, nagtagisan ng lakas sa paghatak ng lubid. Ito ang kanilang sports event ngayong summer bilang bahagi ng reformation program para sa mga sumuko sa Oplan Tokhang sa kanilang barangay. Bukod sa layunin nilang malibang at mahubog ng maayos ang pangangatawan, nais rin ng mga organizer na maturuan ng mga kalahok ng diwa ng pagtutulungan sa pamamagitan ng sports. Ang gusto kasi namin dito, i-develop yung teamwork, yung magkakaisa sila. Kasi dito lahat ng barangayan. Alam mo ang problema sa barangay, di ba? Pagka ang tao nagkakaisa sa isang bagay, mas madali mong makakamit yun eh. Tsaka dito, hindi mo kailangan ng tumakbo, hindi mo kailangan ng mag-practice ng bola o marunong ka magbalo. Eto, basta meron kang pwersa. Gusto natin, anumang pagbabago, anuman kilusan ng pagbabago, kailangan buong lipunan sumusuporta. Hindi isang pinuno lang. So kung buong lipunan ng naghahangad ng pagbabago, pang matagalan yun. Kaisa rin sa Tug of War event ang mga staff ng barangay at ilang volunteers. Maliban sa sports event, tuloy-tuloy rin nila ang kanilang livelihood campaign at personality development sa mga drug surrenderer. Mula sa Valenzuela, ako si Bernard Dadis, humahataw sa balita. Halos
50 pamilya ang bumalik kahapon sa kanilang mga dinimolish na bahay sa Polo Street, Barangay Tandansora, Quezon City. Ayon sa kanila, wala silang tahanan kung kaya sa tabing kalsada lamang sila nananatili mula nang gibain ang kanilang mga bahay noong nakaraang taon. Ilang beses na rin umano silang pinaalis ng MMDA kung kaya nagpasya silang bumalik sa dati nilang lugar. Katwiran ng mga ito, wala umanong court order at relocation sites para sa kanila nang isagawa ang demolisyon. Administrative lang naman ang kaso namin, so walang ownership na pinag-uusapan dito. Kaya kami bumalik dito, wala namang may pakitang dokumento ang mga nag-claim dito. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay Monica Veralio. Parents in Canada currently enjoy a 12-month parental leave, especially to take care of their newborn. I think it's about time. I think you need at least the first 2 years of a child's life are the most important. It's where the brain develops the most as well. But after the Canadian government approved the 2018 national budget, it will be extended to 18 months, which will take effect next year. A $7 billion budget has been allocated for Canadian families in the span of 10 years to provide for the needs of children and parents during the parental leave. However, parents will not be receiving the same amount of money as it is under the previous 12-month leave. I like the 18 months proposal. The 12 months is too short. Because at 12 months, you're starting to think, should the mother go back to work? And, talk about daycare, but I think it's too early for the baby. Parents currently receive 55% of their average weekly earnings, and an extended 18-month leave would mean they will only be receiving 33% of their average weekly earnings. It is also a prerequisite that they had worked at least 600 hours before they can be approved of the extended leave. Aside from this, part of the $7 billion budget is to allow for additional 40,000 daycare centers nationwide. Sheila Reyes, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. And those are the latest here in Canada. Back to you, Monica. Thank you, Bianca, reporting live from Toronto, Canada. Hindi ko alam na sa China pala may cherry blossom. Alam ko sa Japan lang. Once a year ganda, lang no? yun. Yes. Mapa-araw, mapagabi. Napakaganda pala ng cherry blossom. Makikita mo yung cherry blossom nila doon. Oras na po para sa cherry blossom sa Radio La Verdad 350 sa Huntahan with Attorney G. Beth. And Beth. And Beth. Good morning. Nakalimutan ko, wala pala si Tito Jocas. Wala yung partner namin. Graduation ng kanyang Wow. anak. Oh wow, congratulations. Congratulations. Proud papa. Siyempre. Alam mo naman ganitong panahon talaga. Stage father yan. Stage, hindi stage mother. Hindi, father. Stage Alam mo naman. Kaya congratulations kay John at sa lahat pa ng mga gagraduate. At saka yung magpupunta sa junior high. Ayan. At yung papunta naman sa senior high. Ayan. May tawag sila dun eh. Ano? Hindi graduation ang tawag nila. Actually, ganun kay Jo. Ano sa anak ni Tita Jo. Hindi ko alam tawag. Ano yun? Anong tawag? Moving up. Moving up. Kinder lang, no? Moving up. Ceremony. Hindi naman bottoms up yan, no? Hindi naman. Tapos na yun. Attorney, tapos na yun. Wala nang bottoms up. Sige, maraming salamat. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit Meeting sa Cebu. Simula na ngayong araw, mga estratehiya laban sa mga banta sa ekonomiya, pangunahing tatalakayin. Selda ng mga pulis na sangkot sa pagpaslang kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. ininspeksyon ni Baybay Regional Trial Court Judge Carlos Arguelles. Presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ng ilang kumpanya ng langis bumaba. Presyo naman ng produktong petrolyo inaasahang tataas ngayong linggo. At major concert ng Prince of Ballad na si Gerald Santos isasagawa ngayong linggo. Number 1 FM YouTube channel Wish 107.5 kabilang sa mga media partner.
Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit Meeting sa Cebu. Simula na ngayong araw, mga estratehiya laban sa banta sa ekonomiya, pangunahing tatalakayin. Dating Pangulong Benigno Aquino III at ilang dating government official ng North Cotabato nais arestuhin at iharap sa People's Court ng National Democratic Front dahil sa madugong kidapawan dispersal. Selda ng mga pulis sa sangkot sa pagpaslang kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. in inspeksyon ni Baybay Regional Trial Court Judge Carlos Arguelles. Presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ng ilang kumpanya ng langis bumaba. Presyo naman ng produktong petrolyo inaasahang tataas ngayong linggo. At major concert ng Prince of Ballad na si Gerald Santos isasagawa ngayong linggo. Number 1 FM YouTube channel Wish 1075 kabilang sa mga media partner. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking biktima ng motorcycle accident sa Davao City noong Sabado. Ito ang hataw na balita ni Victor Cozare. Walang malay at nakahandusay pa sa kalsada ng datnan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na naaksidente sa motorsiklo sa may Sulpicio Road sa Davao City mag-aalauna ng madaling araw noong Sabado. Kinilala ang biktima na si Rafael Manzano, 39 anyos, taga St. Paul, Doña Pilar, Davao City. Nagtamo ito ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Posibleng nagtamo rin ito ng head injury dahil walang suot na helmet ng maaksidente. Ayon sa mga nakasaksi sa insidente, mabilis ang pagpapatakbo ni Manzano ng motorsiklo nang mabundol nito ang isang tumatawid na babae kung kaya nawala ng balanse at sumemplang. Iniwan si Manzano ng dalawang angkas nito nang mangyari ang aksidente. Habang ang babaeng nabundol naman ay inihatid sa pagamutan ng mga pulis na rumisponde. Samantala matapos bigyan ng first aid ay dinala na rin ng UNTV News and Rescue si Manzano sa Southern Philippines Medical Center. Mula sa Davao City, ako si Victor Cozare, humahataw sa balita. Nagpatupad ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ang ilang kumpanya ng langis. Epektibo noong Sabado, Abril 1, 4 na piso at 46 na sentimos ang ibinawas sa kada kilo ng Solane. Katumbas ito ng mahigit 49 na piso kada 11 kilogram na tangke. Samantala, nag-rollback naman ang Petron ng 5 piso sa kada kilo ng gasul at Fiesta LPG nito. Nakatumbas ng 55 pesos per 11 kilogram na tangke. Bukod dito, may mahigit 2 piso kada litro rin na bawas singil ang Petron sa kanilang Extend Auto LPG. Kung bumaba ang halaga ng LPG, inaasahang tataas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo matapos ang sunod-sunod na rollback nito. Sa pagtaya ng oil industry players, 20 hanggang 30 sentimos ang madaragdag sa presyo ng kada litro ng diesel, habang aabot naman sa 25 hanggang 35 sentimos ang posibleng dagdag singil sa bawat litro ng gasolina at kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang price increase ay bunsod ng mas mataas na demand kaysa sa supply ng oil products. Mas mababa ang interes na ipauutang na puhunan ng pamahalaan para sa mga maliliit na negosyante. Layunin nito na mawala na ang 5-6 lending scheme. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Inumpisa na sa Occidental Mindoro, Tacloban at Sarangani ang programang Pondo para sa Pagbabago at Pag-asenso o P3. Ito ang pautang ng pamahalaan sa mga maliliit na negosyante bilang pamalit sa tinatawag na 5-6. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, ginamit muna nila ang ipinahiram ng isang pribadong korporasyon na nagkakahalaga ng 118 milyong piso. Ito'y habang hinihintay ang paunang 1 bilyong pisong pondo mula sa Finance Department kung saan uunahin ang 30 mahihirap na lugar sa bansa. Kailangan lamang ay miyembro ng isang organisasyon ang gustong mangutang gaya ng vendor. Mabilis maka-loan, hindi mo kailangan mag-fill up ng mahabang papel at walang collateral. Ayon sa kalihim, 2 hanggang 2.5% lamang kada buwan ang ipapataw na interes sa uutanging halaga. Mas mababa ito kumpara sa 20% na interes sa 5-6 scheme. Parang microfinance din yan.
Kung 5,000, pag nakabayad ka, pwede ka namang hiram na mas malaki. Gagawa naman ng sistema ang DTI upang hindi maupusan ng pondo sa programa. So in the future, meron din tayong ganyang system that will tell whether the borrower is a manunuba or masipag magbayad. Kapag nagtagumpay ang P3 ay 1 bilyong pisong pondo ang ilalaan ng pamahalaan sa bawat rehiyon sa bansa. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pilayo, humahataw sa balita. Inakusahan ng National Democratic Front si dating Pangulong Benigno Aquino III ng paglabag sa international humanitarian law at international human rights law dahil sa madugong kidapawan dispersal. Magugunit ang dalawa ang nasawi at mahigit 30 ang sugatan sa marahas na dispersal sa libo-libong lumad at magsasaka na nagkilos protesta sa National Highway ng Kidapawan City noong Abril 1 ng nakaraang taon. Nais ng NDF na arestuhin at iharap sa hukuman nila o ang tinatawag na People's Court si dating Pangulong Aquino, gayon din ang mga dating opisyal ng North Cotabato. Sinabi naman ni Pangulong Duterte, sakaling sa ilalim ng administrasyon niya magkaroon ng kaso ang mga sundalo, nakahanda siyang magpakulong. Narito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, that is for the courts to decide. Tawag dito. There could be, but it's I really do not know how. But at the end of the day, kung ang umang, kung nangyari sa akin talaga yan. Kaya sinabi ko, kung mga sundalo makakaso ito, akin talaga yan. Sabi naman, handa naman yung pakulong. Kung ihabulin mo si akin, hindi okay na. Different cells lang. Magsisimula na ngayong araw ang isang linggong ASEAN Summit meeting sa Cebu. Kabilang sa tatalakayin sa pagtitipon ang pagpapalakas sa ekonomiya ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Ito ang hatong na balita ni Mirazol Abogadil. Nasa lalawigan na ng Cebu ang mga finance chief ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at mga pinuno ng iba't ibang central banks. Ito ay para dumalo sa isa sa gawang ASEAN Finance and Related Meetings sa lalawigan. Pangunahing tatalakayin sa 5 araw na pagtitipon ang pagbuo ng mga estratehiya at proteksyon laban sa mga banta sa ekonomiya. Pangungunahan ni Finance Secretary Carlos Dominguez III at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Amando Tetangco Jr. ang mga pagpupulong. Samantala, nasa 5,400 security personnel mula sa iba't ibang ahensya ng Central Visayas ang ipinakalat sa lalawigan. We are here to implement and solidify our security preparation, operational readiness, and maximum utilization of our resources just to ensure that ASEAN 2017 here in Cebu will be conducted very successful and has the ultimate objective of attaining a zero incident. Ayon kay Police Chief Superintendent Noli Talino, Regional Director ng Police Regional Office 7, wala silang natatanggap na anumang banta sa seguridad. Dagdag pa nito na paghandaan nila ang mga senaryong posibleng mangyari at nakalatag na rin ang kanilang contingency plan. Minaximize natin yung deployment at saka employment ng ating mga police. Wala mo ng cancelled yung leaves, so nakamaximize yung presence ng mga pulis natin sa police station. Nakahanda na rin ang mga pulis sakaling magkaroon ng kilos protesta sa mga lugar na pagdarausan ng mga pagpupulong. Ako si Mirazol Abogadil, humahataw sa balita. Inanunsyo na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang rerouting plan para sa nalalapit na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa bansa sa Abril 26 hanggang 29. Gaganapin ang 4 na araw na summit sa Cultural Center of the Philippines Complex sa Pasay City. Dahil dito, ipatutupad ng MMDA ang traffic rerouting sa kahabaan ng Senator Jose W. Jocno Boulevard, Halandoni Street, V. Soto Street, Bucaneg Street at A.
Barangay de la Rama Street. Nagbabala na rin ang ahensya sa mga motorista na asahan na ang mabagal na trapiko sa bahagi ng Pasay Road at Makati Avenue. Pinapayuhan ang mga ito na dumaan sa mga alternatibong ruta. Tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines na nanatiling stable ang supply ng kuryente sa Luzon Region ngayong tag-init. Sa pagtaya ng NGCP, mayroong mahigit 11,000 megawatts na nakahandang energy supply sa Luzon. Sobre ito sa inaasahang peak demand o pinakamalaking pangailangan ng Luzon na abot sa 9,870 megawatts. Gayunpaman, pinapayuhan ng NGCP ang publiko na magtipid sa pagkonsumo ng kuryente upang maiwasan ang pagkakaroon ng brownout. Sorpresang ininspeksyon ni Judge Carlos Arguelles ang kulungan ng mga pulis na sangkot sa pagpaslang kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Itong hato na balita ni Jeneline Gakit. Walang anumang indikasyon na binibigyan ng VIP treatment ang grupo ni dating Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Superintendent Marvin Marcos. Ito ang napatunayan ni Baybay Regional Trial Court Judge Carlos Arguelles sa ginawang sorpresang inspeksyon sa kulungan ng mga ito sa CIDG Penal Facility sa Tacloban City noong Sabado. Kasama ang media, pinasok ni Judge Arguelles ang detention cell ng mga akusado. Personal itong nakitang seguridad na ipinatutupad sa kulungan. Gaya ng 3 rehas na pintong daraanan bago marating ang detention cell ng mga ito. Magkakasama ang 19 na akusado sa isang selda. Sa maliit na espasyo sa harapan ng kanilang maliit na kulungan, naabutan pa ng media na kinakausap ng isa sa mga abogado ang mga akusado na sina Superintendent Santi Noel Matera at Chief Inspector Leo Laraga. There is no air condition unit, only an electric fan. No television set. So they are within one cell, the 19 detention prisoners. So I see to it now that there are no violations or there is no violation of the condition as provided for in the order issued by the court. Ayon kay Judge Arguelles, nais niyang makita personal kung sinusunod ba ng mga ito ang kanyang kondisyon na magpatupad ng maximum security. Gayon din ang manatili lamang ito sa loob ng saradong selda at bawal mag-ikot at makipagkwentuhan sa mga tauhan ng CIDG. Time to time, I want to see to it that justice is served. So, I'm impartial to everybody, I'm partial to everything, I'm partial in these cases. I want to see to it that authorities are performing their functions. And I want to see to it that the court order is strictly complied. Samantala, sa April 26, nakatakdang arraignment nila Superintendent Marcos at kasama nito matapos hindi matuloy noong March 29. Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakit, humahataw sa balita. Samantala, alamin naman natin ang balita sa labas ng bansa mula kay Rina Villamor Camara. Pinaghahandaan na ng 2 estudyante sa La Verdad Christian School sa Apalit, Pampanga ang kanilang pagsabak sa larong taekwondo sa nalalapit na palarong pambansa. Ito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Araw-araw na nag-ensayo sina Katiana Danica Daphne de la Cruz at Aljon Ken Fernandez na mga estudyante ng La Verdad Christian School sa Apalit, Pampanga. Nakapasok ang 2 taekwondo jeans sa elementary boys at girls divisions ng palarong pambansa. Ayon kay Daphne, hindi lang ang nalalamang teknik ang kanyang panlaban. Pinag-aaralan ko po bawat po kilos ng kalaban ko. Pinag-aaralan ko po kung paano po sila lumaban. Sumasali po sa mga tournament. Ang grade 6 pupil na si Aljon ay ilang beses na rin sumipa para makapasok sa isa sa pinaka-prestiyosong student athlete event ng bansa. First time pala. Dahil po sa Panginoon, binigyan niyo po ako ng suporta na makarating po ng palarong pambansa. Kinakabahan po ako. Mga sparring po, kickings, technical, tapos yung mga
sparring po na training. Isa sa pinaghuhugutan ng lakas ni Aljon ng kanyang mga magulang na walang sawang sumusuporta sa kanya. Siyempre po, masaya. Tapos, siyempre, panganay ko po siya. Tapos, hindi ko po yung saya ko. Para po sa akin, siyempre, pagpatuloy niya kung ano yung nasimulan niya. Sana, naawa naman ng Diyos na malay natin, makarating siya sa mas mataas pa. Maraming salamat din po kila Brad Daniel, Brad Eli, dahil sa school ng La Verdad, dyan po siya nakapag-aral. Saka, the best po. Ilan lamang sina Daphne at Aljon sa mahigit 2,000 estudyante na tinutulungan ng La Verdad Christian School na bagamat mahirap ay nagsisikap na maabot ang pangarap. Mula rito sa Pampanga ko si Joshua Antonio, humahataw sa balita. Isasagawa na sa April 9 sa SM North Skydome ang major concert ng Prince of Ballad na si Gerald Santos. Isa sa mga media partner nito ang #1 FM YouTube station, ang Wish 107.5. Ito ang hataw na balita ni Monokson. Kakaibang Gerald Santos ang matutunghayan sa nalalapit na Something New in My Life concert nito ngayong darating na linggo. Ito ang pangako ng Prince of Ballad sa kanyang mga tagahanga na manonood ng kanyang major concert sa April 9 na gaganapin sa SM North Skydome. Ayon kay Gerald, mayroon siyang malaking revelasyon na ihahayag sa araw ng concert na ikatutuwa ng kanyang mga fans at supporters. Right now, talagang napapapunta po ako sa theater. So, ayan, gumawa po ako ng theater with Gantimpala Foundation and with Spectrum Creative Works, yung San Pedro Calungsod the musical namin. And ayun, yun yung isa sa mga Something New in My Life na kumbaga mag-feature ako dito ng mga songs from Broadway and musical theater songs. Sa naturang concert, hindi lamang ballad ang aawitin ni Gerald, kundi maging mga sikat na Broadway songs tulad ng What I Did for Love sa A Chorus Line musical. Ilan sa mga guests sa Something New in My Life concert ay ang UP Concert Chorus at ang Asia Songbird na si Regine Velasquez Alcacid. Matatandaang si Gerald ay champion ng Pinoy Pop Superstar Season 2 kung saan si Regine ang host. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakasama niya si Regine sa kanyang sariling concert. I'm so grateful kay Ate Reg na pinaunlakan niya po this time yung aking invitation. Sa kanya po ako nagsimula, sa kanya pong show na Pinoy Pop Superstar. And hindi makukumpleto yung career ko kung hindi ko siya makakasama sa concert ko. Kumbaga, isa yun sa mga, crowning moments para sa akin eh. Kumbaga na... Ang #1 FM YouTube channel Wish 107.5 ang isa sa mga media partner ng Something New in My Life major concert ng Prince of Ballad. Ilang beses na naging guest performer ng Wish boss si Gerald Santos. At siya rin ang umawit ng station ID ng Wish 107.5. Mula sa Quezon City, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita. Fire lane sa kahabaan ng EDSA, binuksan na ng MMDA at Bureau of Fire Protection. Heat stroke break policy para sa mga tauhan ng MMDA. Simula na muli ngayong buwan. Awiting Dahil sa Iyo ng OPM artist na si Carlo David, winner sa As of Year 6 First Weekly sa buwan ng Abril. At isang ginang sa Romblon, pinagkalooban ng pangkabuhayan showcase ng UNTV at Partners in Public Service. Sa detalye po ng mga balita, inumpisahan na ng BFP at MMDA na ipatupad ang fire lane sa kahabaan ng EDSA upang lalo pang mapabilis ang pagresponde sa mga insidente ng sunog. Ito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Inilunsad na ng Bureau of Fire Protections at Metropolitan Manila Development Authority ang fire lane sa EDSA kahapon.
Sa pamamagitan ng fire drill, ipinakita ng BFP ang pagresponde sa mga insidente ng sunog gamit ang fire lane. Layo nito na mas lalo pang mapabilis ang pagresponde sakaling mayroong sunog. So itong lane number 4 ng EDSA ay napili namin na i-designate na fire lane para may options ang mga naunang vehicle na tumabi either sa lane number 3 or sa lane number 5. Nakiusap ang BFP sa publiko na magbigay daan sa kanila sakaling rumisponde sila ng sunog kahit na rush hour. Mula ngayon, ang lahat ng fire truck pa-responde man o pauwi ng fire station, ang gagamitin namin ay yung fire lane. Mahigpit ding ipinagbabawal ng BFP ang pagpaparada ng sasakyan o pagharang sa mga fire hydrant. Ayon sa BFP, mapipilitan silang basagin ang salamin ng sasakyan kapag nakaharang sa fire hydrant. Hindi namin i-shoulder yung cost, bagkos magkakaroon pa siya ng violations at sasampahan pa siya ng kaso dahil sa obstructions ng fire hydrant. Mula sa Quezon City, ako si Bernard Dadis, humahataw sa balita. Simula na muli ngayong buwan ang pagpapatupad ng heat stroke brake policy na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Layo nitong maprotektahan ang kalusugan ng mga traffic law enforcers at iba pang tauhan ng ahensya ngayong tag-init. Ipatutupad ito tuwing alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Bukod sa oras ng pahinga, bibigyan din ng MMDA ng uniforme at iba pang pananggas sa init ang kanilang mga tauhan. Tatagal ang heat stroke break hanggang sa May 31. Alamin naman natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Prom Day. Mula po sa Davao City, alamin natin ang balita sa Mindanao mula kay Victor Cozare. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag June, maayong buntag kang Kuya Daniel. Ani ang mga balita gikan sa rehiyon sa Mindanao. Plano sa Zamboanga City Police Office nga patabangon ang mga Boy Scouts sa pagmando sa trapiko sa Dakbayan. Sumala sa tigpangulo sa City Police Office nga si Police Senior Superintendent Luisito Magnaye, dili igo ang kadaghanon sa ilang mga kauban, ilabi na nga adunay ginapatuman nga bag-ong traffic rerouting scheme sa mga nag-unang kalsada sa syudad. Tungod kay bakasyon karon sa mga bata, pahimusla nilang higayon aron magamit sila sa pagmantinar sa kahapsay sa mga kadalanan. Tinguha sa City Police Office nga disiplina ang mga driver o pedestrian sa kalsada. Gilauman nga musunod kini sila kung makitaan nga mga bata ang magamando kanila. Magdugang og 360 ka specialized CAFGO Active Auxiliary ang lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa Davao aron makatabang sa pagbantay sa seguridad sa syudad. Aniyang report. Magpabiling nakaalerto ang security forces sa Dakbayan sa Davao batok sa mga hulga sa seguridad bisag giubsa na ang threat level sa syudad. Subay niini magdugang og 360 ka specialized CAFGO Active Auxiliary o SCAA ang lokal nga panggamhanan isip dugang seguridad sa syudad. Sumala pa sa hepe sa Davao City Public Safety and Security Command Center, dili ibutang sa sentro sa syudad ang tulo ka company sa CAFGO kundili sa hilit nga mga dapit sa Dakbayan. The SCAA was one of the interventions that was thought of by ARPOC, if you're referring to that, the Regional Peace and Order Council, as a response to the instructions of the President to hasten the defeat of the insurgency here in Davao Region. Ang lokal nga panggamhanan ang mag-empleyo sa mga bag-ong CAFGO apan ang nasyonal nga panggamhanan ang magpasweldo kanila. Adunay mga CAFGO ang Task Force Davao apan ang inahanglan pa og dugang tao aron mapahugtan ang pagbantay sa syudad. Putting up more CAFGO auxiliaries rather than soldiers, which is takes time to train and more expensive. Gidasig usab sa lokal nga panggamhanan ang mga dagkong kumpanya nga wala sa sentro sa syudad sama sa mga banana plantation nga magmugna usab og SCAA unit aron dili lamang sila magsalig sa mga pulis og sundalo. Gikan sa Davao City, ako si Victor Cosare, humahataw sa balita. O kana ang mga balita gikan sa Mindanao Region. Balik niya sa kauluhan, June. Daghang salamat, Victor Cosare, live mula sa Davao City. Wala naman po sa Baguio City, alamin natin kay Bradley Robusa, mga balita sa Luzon, na imbaga bigat. Bradley. Wen agyamanak June na imbag na bigat kinyam. Dagitoy ti damdamag nga naala tayo ditoy Luzon Region. Formalan nga na ideklara nga umuna at drug-free municipality sa Jay La Union daytoy ili ti Burgos.
Daytoy ti damdamag kini Toto Fabros. Napalabas ti 8 nga bulan na linisanen ti may parparit nga droga wenno agas ti ili nga Burgos. Kalpasan nga dimalan daytoy ti atiddog nga proseso ken panagmonitor ken rehabilitasyon dagiti 10 kin upat nga simuko nga drug personalities. It has met all the parameters. Then the RDPDA will certify that yung declaration as drug-free. Ipod July 1, 2016 aging ng March 30, 2017 inim nga barangay sa J. Burgos ti drug affected ken inimet nga barangay ti drug unaffected. Ating pong pinaghirapan na ito ay hindi natin ito isa sa walang bahala. Gagawin na po natin ang lahat para hindi na ito mapasok ng droga. Sungbat kano daytoy ti lokal nga gobyerno ti war on drugs ti Duterte administration. Let us join hands to support and help him in his campaign to erase illegal drugs in our society. Awamet ti tauhan wenno empleyado ti ahensya ti gobyerno nga nakaraman ti drug list ti pulisya. Manikod La Union, siyak ni Toto Fabros, humahataw sa balita. Kabayatan na, amuan tayo mat dagiti na dumapay nga damdamag nga naalat tayo dito'y na dumadum mga parte ti Luzon Region kini Sherwin Kulubong. Inilunsad sa lalawigan ng Quezon ang proyektong pangkabuhayan na para sa mga kababaihan kasabay ng pagdiriwang ng Women's Month. Kabilang dito ang water lily handicraft weaving, paper and plastic weaving, waste coconut weaving at iba pa. Binigyan din ni Senator Cynthia Villar, Chairperson of the Senate Committee on Agriculture and Food, na malaki ang partisipasyon ng mga kababaihan upang palakasin ang agrikultura sa bansa at pagsusulong ng mga family farms para sa mga susunod na henerasyon. Kaya tayo po mga kababaihan, dapat tumulong tayo na paunlarin ang agriculture kasi ang magugutom po ay yung ating mga anak at ating magagandang apo. Isa sa ilalim na sa behavioral counseling ng Department of Social Welfare and Development ang minor de edad na dalagitang ginahasa ng 5 kalalakihan sa Santa Maria, Bulacan noong March 25. Ang biktima ay isang home-based student sa Barangay Pulong, Buhangin at nakatakda na sanang magtapos ngayong Abril. Sa ngayon, kailangan namin siyang mabigyan ng psychological intervention like counseling para kasi kahit papano maibsan naman yung kanyang pinagdadaanan ngayon. Sinampahan na ng kasong rape ang 3 suspect at nakakulong ngayon sa Santa Maria Police Station. Ang 2 minor de edad naman na kasama ng mga ito ay nasa pangangalaga ngayon ng DSWD. Mahigit 4 na rang pulis ang ipapakalat sa Mount Samat, Bataan kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan. Ayon kay PNP Bataan Provincial Director Benjamin Silo, ito'y upang matiyak ang seguridad sa okasyon kung saang inaasahang dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte. Sisiguraduhin namin ang i-deploy dito ay sufisyente para matugunan yung mga security needs para sa okasyon. Ang Araw ng Kagitingan ay pinagdiriwang tuwing 9 ng Abril ay bilang paggunita sa katapangan at katatagang ipinakita ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa mga Hapon sa kasagsagaan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito din ay kilala bilang Araw ng Bataan at Korehidor. Kasama ang mga provincial news team sa iba't ibang panig ng bansa. Ako si Sherwin Kulubong, humahataw sa balita. Dagita ti damdamag nga naala tayo dito'y Luzon Region, manipod dito'y Baguio City. Agsubli kinyam, June. Agyamanak Bradley Robuza live mula sa Baguio City. At para naman po sa mga balita sa Visayas, nasa Cebu City si Deb Reveral. May buntag, Deb. Yes, daghang salamat June ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. Upat kagatos og 67 ka motorista ang nadakpan nga misupak sa City Ordinance 535 on no crash helmet, no travel policy sa Bacolod City. 25 nga motor sab ang gi-impound tungod sa kakuwang og papeles. Hingpit nga gibawal ang pagbiyahe sa mga motorcycle driver ang walay helmet. Gisugdan kini og pagpatuman ni atong ika-27 sa Marso tungod sa padayon nga pagdaghan sa mga mamatay tungod sa dili pagsulog og saktong proteksyon. Mumulta og 300 ang musupak sa unang higayon, 500 sa ikaduhang pagsupak ug 1,000 sa third offense.
Laing bahin wala madayon ang pag-ani sang mga tubo sa usa ka sugarcane plantation sa Ormoc City niadtong miaging semana tungod sa inilugay sa yuta sa tag-iya niini ug sa mga trabahante. Ani ang report ni Jeneline Gap. Buwas, April 4. Utro nga mag-aatubang ang mga miyembro han Sugarcane Plantation Workers Association ngan palik o potensyan wan anisita Larazabal Enterprises sa Ormoc City. Inin para resolbahon ang issue kung hino ang dapat mag-anihan mga tubuha sugar plantation na barangay Sumanga. Nining gaya na mag-aaral mapabot po siya decision sa April 4. Ako lang nihanaw na tagmadayo nga lang hapsay. Kamay ko ng proseso mamayo para way masakitan. Haton March 28, nagkaadahing komprontasyon haduduha nga grupo. Pariyo gustuhan mga ini, nga hiraan mag-anihan mga tubo. Ang proceeds after deducting all expenses for the harvesting ay ibibigay naman sa pallet. Yung pallet naman ay ayaw na rin doon kasi ito daw ang nila. Meron din silang sariling proposal. Sumalahadar, naihatag niran certificate sa Land Ownership Award ha mga parag-umahaton June 2016 pero tubtubyan na inaglalanat lagi hapon ang dati nga tag-iyahan plantation. Jeneline Gakit, humahataw sa balita. O kana ang mga balita ang atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo June. Deb, kitang-kita namin malakas ang ulan dyan sa Cebu. Yan ba'y araw-araw na nararanasan dyan, Deb? Actually, June, ngayon lang na araw na ito ang malakas na ulan. Nasa Lapu-Lapu City, Cebu kami ngayon kung saan isasagawa ang ASEAN mamaya. Maraming salamat, Deb Riveral. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa kay Rina Villamor Camara. Munting pangarap na isang ginang sa Romblon na makatanggap ng pangkabuhayan showcase mula sa UNTV at Partners in Public Service. Narito ang ulat ni Mirasol Abogadir. Mula sa Romblon, lumuwas ng Maynila ang asawa ni Ginang Geraldine Romero upang maghanap buhay. Dati itong mangingisda ngunit napilitang iwan ang mag-iina dahil hindi sapat ang kinikita. Yung asawa ko po ay nung nag-decide na pumunta ng Manila ay wala siya ibang kasi medyo may edad na para mag-security guard uni. Pumasok na lang po siya ng construction. Minsan nagwe-welding po siya. Minsan nag-electric siya, electrician. Pero talagang po niya is construction, yung nagda-tiles. Yun na lang po talaga ang hanggang ngayon yun po ang ginagawa niya. 5 sa 7 anak ni Aling G ang nag-aaral, kaya naman hindi sapat ang 1,500 pisong padala ng kanyang asawa. Dahil dito, nagdesisyon siya na maghanap ng pagkakakitaan tulad na lamang ng pumulot ng mga dahong kakayasin upang gawing walis tingting. Bumibili rin si Aling G ng mga gulay upang iluto at ilako sa mga bahay-bahay. Lahat ng hirap ay tinitiis niya para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Kaya naman sumulat siya sa Munting Pangarap program ni Kuya Daniel Razon sa pag-asang matutulungan silang mag-anak. Nasabi ko po ay magkaroon ako ng kahit munting puhunan na ako ay magkaroon ng kahit tindahang maliit na may halong gulay. Kung bawa ay may mabili man ng hilaw o luto, pwede ko ilako-lako po para kahit dito na lang po ilagay dyan sa may harap. Hindi naman binigo ng programa si Aling G. Na ito, Aling G, ay ipinagkakaloob po sa inyo ng Munting Pangarap at ni Kuya Daniel ang tugon sa inyong kahilingan na magkaroon kayo ng mapagkakakitaan. Ipinaabot po ito sa inyo ni Brother Eli Soriano. Dagdag puhunan po yan para sa inyo pong pagpapatuloy ng paghahanap buhay. Sana makatulong po sa inyo yan. Nagpapasalamat po ako una-una sa Panginoon Diyos. Pangalawa kay Brother Eli, kay Brother Daniel, saka po sa UNTV, sa pagbibigay po sa amin ng sagot sa aming panalangin na kami po ay magkaroon ng
hanap buhay para makatulong ako sa aking asawa, sa aking mga anak. Ako si Mirasol Abugadil para sa Serbisyong Kasangbahay. Balitang sports naman tayo with Rina Villamor, Kamara. Ano atin, Rina? May good news ako sa inyo dahil June, pasok na nga doon ating Filipino figure skater sa 2018 Winter Olympics. Pero bago ang lahat, may kakilala pa ba kayong mga Filipino athletes na pumasok na sa Winter Olympics? What? Parang di ba Totoo lang kasi hindi sikat sa atin yung Winter Olympics. And there was a time, Rina, correct me if I'm wrong, parang before si Michael lang yung nagdala, mag-isang naglakad doon sa isang Winter Olympics din ata yun. Siya lang mag-isang delegate natin, di ba? 2014, siya lang Pero mag-isang may nahukay ka ba sa baul? Oo, nagbasa-basa kasi ako June. So may nalaman ako na meron pa ba palang ibang mga Winter Olympics at hindi lang yan. First pa pala ang Pilipinas na nakapagdala mula sa isang tropical country ng kanilang mga contestants para sumabak sa Winter Olympics. Parang yung mga Jamaican bobsled team, no? Yes, so 1972 nung una tayo nagpadala at dalawang atleta yung pinadala natin dyan, si Juan Cipriano at si Ben Nanasco. Sila yung sa sport na alpine skiers naman sila. Tapos 1988 Kaya sila nag-ensayo? Nag-ensayo sila sa ibang bansa. I'm sure. Para dito. Kasi yung iba sa kanila, June ay Filipino-American talaga. Kaya dun sila nag-ensayo pero nire-represent nila yung bansang Pilipinas. Tapos nasundan naman niya nung 1988, si Raymond Ocampo. Alam niyo ba yung sport na luge? Luge? Yung parang nasa sled sila, tapos ang racing nila is pababa. Pababa ng mountain. Yan. So yun yung luge na sport. Tapos yung pangatlo naman natin dyan, yung pang-apat natin rather, si Michael Teruel. Alpine skier din siya. 1992 naman, sumabak siya sa Winter Olympics sa France. So pag lima na natin Winter Olympian, si Michael Christian Martinez. Okay. Pang-klase talaga si Figure skating ba ang niya, sport niya? Yes. Meron pa tayo ibang mga Filipinos na sasabak sa 2018. Hopefully yung ating ice hockey team. Pasok na? Meron din tayo. Hindi pa sure kung makakapasok pero nag-e-ensayo sila para makapasok. Meron silang competition na pagdadaanan. Okay, go ahead, Mina. Ito na ating Filipino figure skater Michael Christian Martinez, pasok sa 2018 Winter Olympics matapos manalo sa ika-24 na pwesto sa 2017 World Figure Skating Championships na ginanap sa Helsinki, Finland noong Sabado. Nakakuha ang Pinoy skater ng kabuang score na 196.79 at nagpakitang gilas ito sa kantang Nella Fantasia. Bagamat hindi nito nakuha ang kanyang dalawang landing ng maayos, pinalakpakan naman siya ng mga hurado sa kanyang mga impresibong jumps. Matatanda ang nagbigay karangalan si Martinez sa pagiging unang Filipino figure skater na napasama sa 2014 Sochi Games. Diyan ang balak ni Michael Martinez pagkatapos nitong figure skating niya, isasabak muli siya dun sa susunod na Winter Olympics at pagkatapos nun ay magre-resign na daw siya. Gusto daw niya ma-pursue ang physical therapy sa kanyang pag-aaral. He's now 20 years old. Yan ang ating latest sports. Back to you, June. Okay, maraming salamat, Rina Villamor, Kamara. Sa ASOP Year 6 first weekly elimination ngayong buwan ng Abril, ang awit na likha ng OPM artist at composer na si Carlo David. Narito ang report ni Monok Son. Hinira ang nakauna-unahang winner sa weekly elimination ng A Song of Praise Music Festival Year 6 ngayong Abril, ang awiting Dahil sa Iyo. Ito ay likha ng original Filipino music o OPM artist at songwriter na si Carlo David. Si Carlo ay naging interpreter sa ASOP Year 5 Grand Finals at anak ng award-winning United States-based Filipino jazz drummer at singer na si Mon David. Nais ni Carlo na makatuntong sa entablado pagdating ng Grand Finals, hindi man bilang interpreter kundi isang songwriter. Kaya naman desidido siyang manalo sa darating na monthly finals. Overjoyed. Maraming salamat. Maraming salamat po sa ASOP. I'm looking forward to the next episode. I have to battle again and improve the song. Oh yeah.
Pinili naman ni Carlo bilang interpreter ang singer na si Kevin Yadaw. Actually, wala akong idea. Nagulat din ako eh. Pero natawa ako kasi he trusted me with the song and doon sa medyo last parts, binigyan na ako ng freedom para mag-adlib. Sobrang amazing nung ginagawa ng ASOP kasi yun, naniniwala ako na if there's a festival na mabuhay ang music natin. Tapos, unique siya kasi it's about praise, about sa ating Lord. And nabibigay yung message naman. So, humanga naman ang mga ASOP judges sa likhang awit ni Carlo David. One of the things I liked most about this song was yung overall yung music flavor niya. I like iba yung tunog niya, iba yung chord progressions. Nagulat ako. Nagulat ako. Bakit? Hindi ko akalain na yung level ng songwriting ni Carlo ay ganito na. Pinalo ng komposisyon ni Carlo sa weekly elimination ng awiting Ready and Free ni Romnick Salvador at ang awit na likha ni Carlito Carrascal na Where I Belong. Mula dito sa Quezon City, Mon Hocson, humahataw sa balita. I remember si Carlo from the last season. Siya ay isang interpreter. Sa Grand Finals. Yes, nung Grand Finals. Ngayon naman siya ang composer. Alam mo ba yung kanyang niya? Nung last time. Nakalimutan ko pero isa sa mga gusto ko kasi medyo upbeat yung kanta niya. Liwan mo ang langit para lang sabihin. Yes, oo. Oo. Aba, paano ulit? I-reserve ko yun para pag nagkaroon ng ASOP mga hit back yung gagawin natin. Diba? May baon, no? Pero magaling yan si Carlo. Gusto ko yung kanta niya actually. Ayan. Salamat sa pag-ibig mo. Yun pala. Salamat sa pag-ibig mo. Paano? Hindi, i-reserve ko nga para basta nga wala, iniwan mo ang langit para lang sabihin. Hindi ako mag-isa. Tinula. Ginagantihan lang kita. Di kita kilala. Ako'y inibig mo na. Tawa na. Totoo kasi pinapaligaya ko na to si Baldog eh. Tsaka may adlib part kasi yan eh. Maraming... Ano ba yung adlib nun? Parang nakalimutan. Sige, ayoko pala. Sige, nire-reserve ko rin yung akin. Next time, pag-aralan natin yan. Para sa iba pang humakataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At yan po mga hataw na balita ngayong araw po ng Lunes, April 3, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Soriao. Ako si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.